Mahiwaga nga matipapakalo! May nagtanong dito sa TikTok, ano daw ang gamot sa hangover? Kasi ang tanong ko kanina, bukod sa kailangan ng malaanghel sa opisina ninyo, bakit ka papasok? Bakit daw siya papasok? May ang hangover siya. Anong ibig sabihin ng hangover? Tanong ng bata. Nakikinig sa atin Ako nag-research ngayon. Wala mo nang manggugulo Tahimik mo na yung isa dyan. Sige, tingnan natin. Sige, tingnan natin. Sa England, noong unang panahon, may tinatawag na hangover sa England. Victorian era. Alam niyo yung ngayon na mga motel? So may mga short time, di ba? Kaya nga tinawag na shota dahil dadalhin mo doon sa motel na short time. Mm-hmm. Kaya simula nun tinawag na shota kasi galing yan sa short time. Dahil yung girlfriend mo o boyfriend mo, dadalhin mo doon sa short time. Kaya tinawag na shota. Anyway, Noong unang panahon, binabanggit mo Victorian. Victorian rope sleeping practice. Yun. So, noong unang panahon, medyo mahal ang pagkuha ng kwarto sa hotel. Noong unang panahon, umiinom, malala, maoy. Maoy tawag, di ba? Tama, maoy. Sa Bisaya. Maoy sa Bisaya. Walwal ba? Mm-hmm. So, hindi kayang umuwi. May trabaho pa. Kinabukasan, mga workers to Ang problema, wala silang pera. So, naghahanap sila ng pinakamura na matutulugan pansamantala. Kasi babiyahe pa, tapos inumaga na, maya-maya lang papasok na. So, walang ganun. Kaya may nag-imbento sa England na ang nilagay lang papakalo ay lubid. Lubid lang. Lubid lang! Parang sampayan, pero mababa. Parang yung mga pahinante, ganun ba yun? Sa ilalim na. Ilalim ng container. Nakaduyan, tapos nagsasaing. Yan, nagsasaing. Nagsasaing. May dala pang tuta. Bilang tuta. May dalang chicks. So dahil marami sila, so parang sampayan na mababa. Imagine niyo hanggang dibdib lang yung taas nung tali. 2 penny ang bayad. Magkano yun? Parang halimbawa 2 piso. Parang gano'n. Kung imagine niyo gano'n. Okay. So ito ay para sa mga sobrang lasing. Hindi na kayang umuwi. Ibibitin na lang inyong mga katawan. I-hangover nyo na lang yung katawan ninyo. Hindi kayo makakahiga. Isasampay nyo sarili nyong katawan. Ang galing, di ba? Hindi nyo alam yan, no? Hindi nyo alam, no? Paano hindi nyo malalaman? I-invento ko lang yun. Aray ko! Hangover, Papa Jepoy, ibig sabihin pala niya, nangangahulugang tirang epekto. Bakit? O natira pagkatapos ng isang bagay. Ano ang explanation? Yung partner ko na magpapaliwanag. Bakit nagkakaroon ng hangover ang mga tao? Okay, may ikukwento ako, Papa Jepoy.
Noong unang panahon nito. Sa isang bayan, merong isang binatang guwapo. Nang pangalan ay si Dalisay. Kilala sa kanilang lugar, Papa Jepoy. Mahilig makisalo, lalo na sa handaan, Papa Jepoy. At pag sinabi mong kasalan, pista, o kahit simpleng pagtitipon, nandyan agad si Dalisay. Ang unang dumarating. Kahit hindi imbitado. Oo. Marami akong kilalang ganyan. Ganyan na ganyan, tulad kay Dalisay. At siya yung unang dumarating, Papa Jepoy, at ang huling umuwi. Pero pogi yan si Dalisay. Pogi. Mark Beats. Mark Beats. Mark Beats. Pogi O sige kayo na pogi. Sige kayo na pogi. Basta sa akin yung dating. O sige kayo na pogi. Sige kayo na pogi. Basta sa akin yung Pag dumating siya, ganyan. dating. Panis yung mga pogi. Panis! Kahit pa na Ngunit may isang kakaibang ugali itong si Dalisay. Pagdating sa alak, hindi niya kayang tanggihan, Papa Jepoy. Nako po, Diyos ko. Kahit ilang baso yan, iniinom niya hanggang siya'y malasing ng malubha. At dahil dito madalas siyang mapahiya sa harap ng mga tao, nakakatulog sa gitna ng kasiyahan at minsan pa'y nagagalit ng walang dahilan. Kumbaga walwal. Isang gabi, nagkaroon ng malaking handaan sa kanilang baryo. Tulad ng nakasanayan, uminom ng uminom itong si Dalisay hanggang hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. At nakapagsalita siya ng masasakit laban sa kanyang mga kaibigan at nasaktan ang kanyang pamilya. Nako. Maoy na. Maoy na to. Maoy na. Sinong lasing? Maoy na. Nagbabasag na. May mga ganyan eh. Maoy na. Parang hindi ko pa naalala yung yung maoy ko lang siguro yung nagsusuka lang. Pero yung nakikita mong yung nakikipag-away or hindi ko maalala dati. Sobrang walwalista din ako, Papa Jepoy, nung college. Ano ba yung pinaka-maoy ko? Naalala ko yun. Inaway ko lahat, Sa Batangas. Inaway ko lahat, no? Oo. Papa Jepoy. Kasama ko si Papa Carlo, taga-awat ko. Pati yung manager namin dati. Sabi ko kay Papa Marky, Papa Marky, may problema ka ba sa akin? Sabi niya, Paps, ang angas mo kasi, yabang mo. Suntukan tayo. Meron pa si Baldo, hinila. Pati si Papa Dan, naalala ko yun. Sabi ko, suntukan tayo, Papa Marky. Hindi, Paps. Noon yun, mabait ka naman ngayon. Aray ko. Naalala ko yun. Pati si Papa Dan. Si Papa Dan. Yung spaghetti na pulutan, nilagay ko sa unan. Nako, nagmantsa. Maoy talaga. Maoy. Sabay kayo umakyat ni Papa Kiko nun. Naalala ko, nagmaoy doon si Papa Jepoy. Tapos si Papa Baldo natulog. Naka-rash guard. Kasi dodrawingan ko siya. Naka-rash guard siya, long sleeve. Matutulog ka naka-rash guard. Sabi niya, pare, susulatan mo ako ng pentel pen. Dodrawingan mo na naman ako. May umuwi Nagbas pa uwi. Papa Marky, Papa Obet, Si umuwi Obet saka si Marky, namaoy sa akin. Nagbas pa uwi. Madaling araw. Pauwing QC. Pagalitan ako dun Okay, so ayun Papa Jepoy, sa gitna ng kanyang kalasingan may dumating na isang matandang babae. Sexy. Oh? Oo. Sino ka mukha? Ha? Sino ka mukha? Anak Sunamon. Kamukha ni Anak Sunamon. The mommy. So, nakita niya ang kapabayaan ni Dalisay. Nagalit itong matanda. Kasi maoy. Maoy. Sabi niya kay Dalisay, Dalisay!
Hindi masama ang makisaya. Ngunit ang sobra at walang pakundangan ay nagdudulot ng kasiraan. At dahil dito, ituloy natin ang shot! Binigay niya ang gusto, Papa Jepoy. Di alam ni Dalisay, may pinatak itong Naku po. matanda. Nabetching. May binudbud. Makulit ka, ha? Yung ano, no? May binudbud, oh. Nabetching. Kumbaga may ginawa pala itong matanda Ano yun? Para turuan ng leksyon? para turuan ng leksyon. Kumbaga itong ginawa ni Dalisay, kumbaga naparusahan siya, Papa Jepoy. Kumbaga itong parang mangkukulam, parang diwata. Kasi mahilig ka mang maoy. Kumbaga, sa barangay nyo, sa lugar nyo, abala ka na. Hindi na siya napipigilan pag nakahawak na ng alak. Imagine mo, Unstoppable. hindi imbitado. Ka na lang kumbaga nakiki-party ka na lang. Tapos nagdudulot ka pa ng kapahamakan. Kaya sabi May ng marami akong kilalang ganyan. Ang kulit. Minsan nabubugbog pa. Ano nangyari ngayon? Eto nga, Papa Jepoy, tuwing may iniinom ng sobra, pagising nila kinabukasan ay nakakaranas sila ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, uhaw at panghihina. Sumpa pala yun. Okay. Dati walang hangover. Wala. Kaya tinawag itong hangover, isang paalala na ang kasayahan na walang pagpipigil ay may kapalit na kirot. At mula noon, Papa Jepoy, ang lahat ng tao ay natutong mag-ingat sa Panginoon. At ang ginagawa ni Dalisay, Papa Jepoy, tuwing iniinom, lumilingon muna siya sa gilid, sa kanan, sa kaliwa, at dahan-dahang itinatapon sa likod. Yung demonyo yun. Lumilingon muna. Shot daw, shot. Chat. Yan ang alamat. Yung unang tagay, yan ang pinaka nakakalasing. Yung Tapon. unang tagay, yan tinatawag na demonyo. Demonyo. Kaya tinatapon yun. Dahil kung sinong uminom nun, Malalasing. maoy. Mamamaoy. Magpas ka pa ng tuna. Barangay LS 97.1 Forever. Number 1